Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Muli po tayo narito at natipon upang atin pong purihin, sambahin at pasalamatan ang ating dakilang Panginoon. Bagaman po tayo ay hindi magkakasama physically sapagkat ang inyo pong lingkod ay naririto po sa may kalayuan po sa ating simbahan, ngunit hindi po hadlang na tayo ay magdiwang ng ating pagsamba sa ating dakilang Panginoon tuwing araw po ng linggo. Kaya naman po muli bilang lingkod ninyo at lingkod po ng ating dakilang Panginoon ay hiyaan po ninyo um, akin po dalhin ang mensahe ng ating dakilang Panginoon na dapat po nating marinig sa araw pong ito. Kaya't bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral ng kanyang mga salita ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na atin pong buksan ang ating puso at atin pong dalhin ang ating mga panalangin sa ating dakilang Panginoon upang upang atin pong maunawaan at maranasan po yung presensya ng Panginoon sa atin pong pagkakatipon sa umagang ito. Lagi po natin tandaan, sabi po nga sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 18, versikulo 19 hanggang 20, sabi po doon, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay naroroon ang presensya ng ating dakilang Panginoon. Kaya ako po'y naniniwala na sa ating pagkakatipon sa umagang ito, bagamang ang mensahe pong ito ay recorded, ay naniniwala po ako na ang presensya ng ating dakilang Panginoon mga kapatid ay nasa ating kalagitnaan. Kaya't inaanyayahan ko po ang bawat isa sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang iyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin ay tunay at ganap, Panginoon. Bagaman kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, Panginoon, ay minarapat mo kami na tumayo, Panginoon, sa iyong harapan. Minarapat mo kami, Panginoon, na pagkalooban ng iyong pag-ibig, Panginoon. Panginoon, sa amin pong pagdiriwang na ito ng iyong banal na hapunan, sa pagdiriwang na ito, Panginoon, ng iyo po Panginoong gawain, amin pong idinadalangin, Panginoon, na katagpuin mo po kami, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso upang amin pong maunawaan at maranasan, Panginoon, ang iyong presensya. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang aming makatagpo, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Sinasamo po namin na ang iyong banal na espiritu ay pumagitna po, Panginoon, sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po yung aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po at tayo ay muling pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon na matipon sa ganitong lugar. At tayo po ay nagkaloob po tayo, mga kapatid, ng pagkakataon o pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon upang tayo ay magkasama-sama sa puok na ito. Maaaring ang ilan sa atin ay may mga bagay na dapat asikasuhin, ngunit inuna po natin ang pagsamba. At lagi po natin tatandaan, it is a privilege for us to um, um, to worship God, mga kapatid. Kasi kapag wala na po tayo sa sanlibutan ito, hindi na po natin um, ma, 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 mm, mapupuri o wala na po tayong pagkakataon na sambahin ang ating dakilang Panginoon. Kaya habang tayo binibigyan ng Diyos ng lakas, ng pagkakataon, ng kakayahan upang sambahin natin ang ating dakilang Panginoon, I think it is good for us to worship God. Kaya naman po, mga kapatid, bilang lingkod ninyo at inyo pong pastor, I would like to give some study, mga kapatid. Pag-aralan po natin yung inihandang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. And I believe this is a very timely sa atin pong simbahan na mapag-aralan po natin ito. Yamang po natapos po natin yung the seven statement of Jesus natin pong tinalakay nitong mga nakaraang ilang linggo ay
ito naman po ay napakaganda na ating pong pagnilayan yung pong panalangin ng ating dakilang Panginoon, which is we found it also in the Gospel of John. So, hinaanyahan ko po ang bawat isa ay magsitayo habang binabasa po natin ang kanyang mga salita. Ito po, ang ating pong teksto ngayong araw na ito ay matatagpuan po natin sa Gospel of John chapter 17 verses 1 to 26. At ito po ang sinasabi. Jesus spoke to these things and he lifted eyes in heaven and he said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you, even as you gave him authority over all flesh, that all whom you have given him may give him eternal life. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. Now, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I have with you before the world was. I have manifested your name in the men that whom you gave me out of the world. They were yours, and you have given them to me, and they have kept your word. Now they have come to know that everything that you have given me is from you. For the word which you have given me, I have given to them, and they received them and truly understood that I came forth from you, and they believe as you have sent me. I ask on their behalf, I do not ask on behalf of the world, but of those who have you given to me, for they are yours, and all things that you have mine are yours, and yours are mine, and I have been glorified in this. I am no longer in the world, yet they themselves are in the world, and I come to you, Holy Father. Keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one as we are. While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me. And I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scripture will be fulfilled. But now I came to you, and this thing I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves. I have given them your word, and the word has hated them, because they are not of the world, as even I am not of the world. I do not ask to take them out of the world, but to keep them. They are not of the world, even as I am, as not as from. They are not of the world, even I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you have sent me into the world, I have also sent them in the world. For their sake I sanctify myself, that they may themselves may be sanctified in the truth. I do not ask on behalf of this alone, but those also who believe in me through their words, that they may all be one, as even you, Father, are in me and in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. In them, in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you have sent me and loved them, even as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me wherever I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you, and this I have known you, that you have sent me, and I have made you made known to them, and make it known, so that the love which you have loved me may be in them, and I in them.
Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, as we going to dig in, O Lord God, and to study these passages in the Bible, O Lord God, we pray, O Lord God, that you will speak um, directly to us, O Lord God, so that we may understand, O Lord God, your message, O Lord God, through this word, O Lord God, na binasa po namin, Panginoon. Sinasamo po namin, Panginoon, that you will open our heart, O Lord God, and open our mind so that we may really understand, O Lord God, and all the things that we are going to learn, O Lord God, be manifested in our daily lives, O Lord God, in our lives every day, O Lord. Hallelujah. Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, itong panalangin ito ng Panginoon, this is we call it the high priestly prayer of Jesus. Ito yung panalangin ng ating Panginoong Hesukristo when he was in the Garden of Gethsemane. He was kneeling before the Lord, before the God the Father, and he is asking na hinihingi ng Panginoong Hesus yung 5 bagay as we can see in our screen. Sabi dito, yung una, from verse 1 to 5, he asked his own glorification. And kung papansinin natin dito, magtatanong, Pastor, bakit niya hihingin yung glory? Kung siya ay Diyos. Obviously, kasi iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos, hinubad niya yung pagiging Diyos niya in order to fulfill his mission why he was here on earth during that time, and that is to save us. Kaya nga sabi doon sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8, sabi niya, he although existed in the form of God, did not regard equality with God as things to be grasped, but he emptied himself, taking a form of a bond servant, being made in the likeness of man, being found as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So, ibig sabihin noon, talagang iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos, di ba? And now, itong eksena pong ito, he was on the way to the cross. Ito yung panahon na malapit na siyang ipako sa cross and malapit nang ma-fulfill yung kanyang ultimate sacrifice for humanity, and that is to sacrifice his own life, his own body, his own blood in order to save yung mga tao o para tayo po ay ma-save. Kaya sabi po doon yung pag-aaralan natin from verse 1 to 5, his own glorification, and then nakakatuwa dito, he asked his own glorification, then sa prayer niyang ito, nandoon din yung kanyang prayer for believers protection, which is you and I, lahat po ng mananampalataya, na hinihingi ni Jesus sa Ama, hiniling ni Jesus sa Ama yung proteksyon ng mga mananampalataya. Hiningi din ni Jesus sa Ama yung sanctification ng mga mananampalataya, and hiningi din ni Jesus sa Ama o nanalangin si Jesus sa Ama na yung kanyang yung unity ng mga mananampalataya, and yung pinaka-ultimate request ni Jesus dito sa prayer na ito is yung glorification of the believer. So, mapapansin natin dito, atin po idadissect ng maayos to pong mga verses na ito dito sa John 17 verse 1 to 26. And this is a very napakaganda po ng mensahe, napakaganda po ng prayer ng Panginoon. Kaya marami po nagsasabi, mga kapatid, na ano ba yung panalangin ng Panginoon? We thought that the prayer of Jesus or someone teach us na ang panalangin ng Panginoon yung Ama namin. No,
yung pong Our Father, that is not the prayer of Jesus. That is the prayer that Jesus taught to his disciple. And it is not the prayer of Jesus. It is not the prayer of Jesus himself. Kumbaga, hindi yan yung panalangin ni Jesus. Yung Our Father, that is the prayer that Jesus taught to his disciple. Because when Jesus asked by his disciple, teacher, teach us how to pray like John teach his disciple how to pray. So baga, sabi ng mga alagad, "Pag mo kaming manalangin." Katulad ni Juan na tinuturuan yung kanyang mga disipulo kung paano manalangin. And Jesus, sinabi niya na, "Oh, this is how you pray." So kung pansinin niyo yung salita, "Oh, this is how you pray." That is how Jesus teach his disciple how to pray. But nevertheless, hindi po yun yung pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin yung prayer ni Jesus ngayong dito sa John 17. This is the ultimate request of Jesus before he go to the cross, mga kapatid. So atin pong pag-aralan. Sabi po dito, number 1, his own glorification. So atin pong balikan yung verse 1 to 5. Sabi po dito, Jesus spoke these things and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you, even as you have given him authority over all flesh, that all whom you have given him may have give eternal life. Verse 3, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Pansinin po natin to. I glorified you on earth, having accomplished the work which you have given to me. Now, Father, glorify me together with yourself, with the glory which you have before the world was, mga kapatid. So, kung papansinin po natin ang hinihiling po dito ni Jesus habang po siya ay nananalangin, siya ay nakayuko doon sa kuwan, nakaluhod siya doon sa Garden of Gethsemane, habang siya ay nakaluhod, itiningala niya yung kanyang ang kanyang ulo. Kumbaga, habang siya nakaluhod, tumingala siya and kanyang maliwanag na sinabi at sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Ito po ay binabanggit ko sa wikang Pilipino. Sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yan ang sabi ng Panginoon. Gaya ng ibinigay mo sa kanya kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Yan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay sa makatuwid bagay ang iyong sinugo, si Jesucristo. So yan po yung panalangin ng ating Panginoon. Kumbaga, sinasabi dito ni Jesus, sabi niya doon sa verse 4, I glorified you on earth, having accomplished the work which you have given me to do. Dito makikita natin when Jesus malapit ng yung kanyang pagtungo sa krus, malapit na yung pagtungo niya sa krus, malapit na yung kanyang ultimate sacrifice for humanity, for us, mga kapatid, ay nanalangin siya sa Panginoon at ang sabi nga niya, Ama, nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin. So, pansinin natin, Jesus never come to himself. Jesus come because God the Father sent him. And ano yung ultimate, ano ba yung pinagagawa sa kanya ng Panginoong Jesus? Pinagagawa sa kanya yung verse 3, yung that this is eternal day, nabigyan niya ng buhay na walang hanggan yung mga taong dinala ng Panginoon. Parang ganito, para kayo makalapit sa Ama, kailangan ko dumaan kay Jesus. Ako naman, ako po, kumbaga ako o tayo, hindi tayo makakalapit kay Jesus not unless dinala tayo ng Ama.
ang Ama pa rin ang nagdala sa atin kay Jesus. Sabi doon sa verse 2, even as you have given authority over all flesh, that all whom you have given Him. Ang Ama ang nagdala sa atin kay Jesus. At si Jesus naman ang nagbigay ng buhay sa atin. Kumbaga parang, oh sige, dadalhin kita sa aking anak, ang akin ng anak ang bahala sa iyo para kayo makatungo sa akin. Kaya napakahalaga na na maunawaan natin ang bagay na ito. This is theology of our salvation, na it is hindi tayo makapupunta sa langit, hindi tayo makakapunta kay Jesus, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan not unless we go to Jesus. Not in our own deeds. Not unless we go to Jesus, not unless we go through Jesus, we never have our eternal life. We cannot have our salvation without Christ. Hindi sa pamamagitan ng kung sino-sino, hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa, hindi sa pamamagitan ng kung kaninong intervention or kaninong intercession, but by Jesus. Hindi sinabi ng Ama sa atin na tayo pumunta kay ganito, kay ganyan. Ang sinabi ng Ama, tayo dinala mismo ng Ama directly to Jesus, because Jesus is the one who can give life to us. Sabi sa verse 3, this is eternal life, that they may know you, the only true God. Ibig sabihin, si Jesus ang magpapakilala sa atin, ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay to know that there is God, that there is a true God, and that is yung Ama nating sinasamba na nasa sa langit, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, I glorified you on earth, having accomplished all the work you have given me. So ito pala yung nakapagbibigay ng glorification sa Ama. And that is to accomplish that the Father commanded Him to do. And it's the same thing sa atin. If Jesus did it, that is the same thing that we need to do in order for us to glorify the Father, to glorify God, is to accomplish what God has commanded us to do. Yan yung makapagbibigay. Hindi yung gagawa tayo ng ating sariling programa, gagawa tayo ng sarili nating kagustuhan, and then sasabihin natin, I'm doing this for the Lord. No, you need to revisit your theology, because in order for us to glorify God, we need to obey what God has commanded us to do, not to do things na, ito ginagawa ko to para sa Panginoon. No, hindi ganun yun, mga kapatid. Hindi natin ginagawa yan para sa Panginoon. Lagi natin tatanda kung yung pinagagawa ng Panginoon, that is how God can glorify. Gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. And that is the same way that Jesus did, na ginawa niya ang kanyang, yung pinagagawa ng Ama sa kanya, mga kapatid. Now, sabi po dito, kaya sabi niya, yung verse 5, now Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Dito pa lamang nagpapakita at nagpapatunay na sa pasimula pa lamang kasama na ng Ama ang Kristo. So sinasabi ng ibang mga nagtuturo, Jesus is a created being. No, it doesn't. It does not. Jesus does not a created being. He was before the creation of this world. Kasama na siya ng Ama. And He shared the same glory with the Father, mga kapatid. Ang glory niya ay kasama, o yung glory na meron siya ay katulad ng glory ng Ama, mga kapatid. Kaya ito hinihingi niya. Kasi sinabi niya, Ama, nagawa ko na ang aking tungkulin. Di ba? So ngayon, ang tanong is, Pastor, bakit kailangan niyang hingin? This is not for himself, but this is for us na bumabasa nito, in order for us to understand that because of his obedience, because of the obedience to the Father, he removed that glory to himself. He removed that. Not for himself, but for us to see and to understand yung love ng Diyos, mga kapatid. Sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world so that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, mga kapatid. And that is the very purpose, mga kapatid. Sometimes, alam niyo, kasi wag nating ilagay ang Diyos sa isang box, at wag nating ilagay ang Diyos doon sa
ating sariling pagkaunawa lamang, mga kapatid. Kasi ang Diyos hindi kaya natin i-contain sa 2 kilong utak lamang natin, mga kapatid. Baka nga minsan wala pang 2 kilo yung ating utak. Assuming na ganun, di ba? We cannot contain God doon sa maliit nating tsirbelo, mga kapatid. Dio è grande, non c'è paragone, mga kapatid. Wala tayong pwedeng pagpagayahan sa ating dakilang Panginoon. And that is the content of this prayer of Jesus. So, sundan po natin. Sunod, sabi po doon, believers' protection. Ito yung hiningi ni Jesus dito sa prayer na ito. Yung believers' protection. Sabi doon sa verse 11, I am no longer in the world, yet they themselves are in the world. And I come to you, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one even as we are. Purihin ang Diyos. Tingnan ninyo yung prayer ng Panginoong Jesus. Sabi niya, wala na ako sa sanglibutan, subalit sila'y nasa sanlibutan. Amang banal, sabi niya, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yung mga pangalan ay binigay mo sa akin, na sila na may maging isa na tulad natin. Yan ang panalangin ni Jesus. Believers' protection. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, tayo lumalandas na sa Panginoon, kung mapapansin natin, before Christ go to the cross, He asked the Father, Ama, ingatan mo itong mga taong ito. Kung mapapansin natin, mga kapatid, nung huhulihin ng Panginoon, o huhulihin ng Panginoon ng mga sundalong Romano para dalhin kay Pilato, dalhin kay Herodes, at ipako sa krus eventually, ang Panginoong Jesus ay nanalangin para sa mga alagad. At nanalangin si Jesus o nalalangin si Jesus para sa ating mga mananampalataya ng proteksyon. Ang sabi niya, ingatan mo sila, Ama, sa iyong pangalan, yung ibinigay mo sa akin, upang sila na may mag-isa. Kaya natin. And that is the heart of Jesus. The heart of Jesus is to protect us. Yan po. The heart of Jesus is to protect us. And His prayer to the Father is, protect them in your name. What a wonderful prayer. What a lovely prayer of Christ. Who we are. Who we are. Every one of us here, we deserve hell. Because we are sinners, mga kapatid. We don't deserve this kind of love. But because Father, God, we call it agape. We cannot explain the love of God, mga kapatid. Kaya yun ang panalangin niya. Kaya tayong naririto ngayon, if we truly following Jesus, if we truly are born-again Christian, if we are truly a disciple of Christ, and this is the prayer of Jesus for us, He asking the Father to protect us, mga kapatid. We are so fortunate, mga kapatid, because Christ, He never leave us without a petition to the Father and asking the Father, Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Mga kapatid. Napakaganda ng bagay na ito, mga kapatid. Napakaganda. Sabi nga niya, ulitin ko, I am no longer in the world. And yet themselves, alam ni Jesus na tayo ay naririto pa sa lupa. Si Jesus wala na rito sa lupa. I mean, natapos na niya yung kanyang earthly ministry and He was with the Father right now. But this word reminded us that Jesus know na tayo narito pa sa sanlibutan ito, and Jesus know na kapag tayo narito sa sanlibutan ito, we are prone to
trials and tribulation, we are prone to the sin of this world, mga kapatid. Kaya naman sabi niya, protect them. Di ba? Kung mapapansin nga ninyo mga kapatid, bakit nga ba yung mga believers at yung mga tunay na believers, bakit nga ba tayo nagkakaroon tayo ng mga problema? Di ba? Minsan masasabi natin, bakit kung kailan ako lumalapit sa Panginoon, lalo pa ako nagkakaroon ng problema? It's okay. Pero lagi natin tandaan, kahit na tayo may problema, Jesus prayed for us and He asked a petition. He petitioned the Father to protect us. But the question is why we never experience the protection of God. But it seems that there's no one na kasi still we let ourselves be indulged with the things of this world, mga kapatid. Do not indulge ourselves in this world. But rather, sabi nga ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, by renewing our mind, do not conform in this world, but by renewing of mind, di ba? Sometimes kasi we thought we trying to make God to align to our will. No. Let our will be aligned to God, mga kapatid. Kaya nga lagi natin tandaan, sabi nga doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Epeso, we need to have yung armor of God, di ba, mga kapatid? Di ba? And then sunod, mga kapatid, sabi po dito, believers sanctification. This is very important. This is very important. Na if Jesus prayed for our protection, Jesus also prayed for our sanctification, because Jesus know that this is not our final destination. We are just only sojourner of this world. Tayo ay mga sojourner lamang dito sa ibabaw na ito ng mundo. Tayo nakikiraan lamang dito. Sabi nga sa isang awitin, mga kapatid, sabi sa isang awitin, minsan lamang ako daran sa daigdigang ito. Kaya't anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon. Sasabi sa isang awitin that minsan lamang tayong daraan sa mundong ito and there is no take two. Di ba? There is no such thing as take two, mga kapatid. Kaya naman nasabi ng Panginoon, sabi niya, He prayed for our sanctification. And how to sanctify? Sabi po sa verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth, mga kapatid. Ang liwanag po nito. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So every word na nakikita po natin, naririnig natin, buhat sa Biblia, ito po'y katotohanan na buhat sa Diyos. Pastor, nabasa ko sa Biblia, si Solomon, ang dami niyang asawa, so pwede pala akong mag-asawa. No? Tandaan po natin, mga kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo, when we read the Bible, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, mga kapatid, there are meron po pamantayan how we read the Bible. Kasi meron po tayong tinatawag na category, which is yung descriptive and prescriptive. Descriptive means idinidescribe yung pangyayari sa isang sitwasyon o na isang sitwasyon sa tao, lugar at panahon. While yun po idinidescribe, kasi sabi nung minsan, may nagsabi, hindi naman pala bawal mag-asawa ng marami. Si Solomon nga, ang dami-daming asawa, si Abraham, si Isaac, si Jacob, di ba? Ay, sibukan mo mag-asawa ka ngayon na marami, di ba? Sakit ng ulo yan. Yung isa, hindi ka na mukha, sakit pa ng, hindi lalo na pag marami. But anyway, the point is,
It was written on the Bible, it was in the Bible because it is descriptive, it described kung ano yung nangyari no, but it never suggested to do the same. Di ba? Hindi po yung sinasuggest na gawin, pero yan ay pinakikita, this is what happened. And there is also another category, we call it prescriptive, prescribe. Ito po yung nagpapayo o piniprescribe na gawin natin. The word prescribe, we always naririnig po natin yan when we go to the doctor. And when the doctor prescribe a medicine, ibig sabihin noon, yung prescribed medicine that was given to us, yung medicine na yan, para makagaling sa atin. And the same thing with the Bible, with the Word of God. When we read the Word of God, ito po ay nagbibigay po sa atin ng pagkakataon para gawin natin kasi makakabuti po yan sa atin. Let's say for example, in the books of Psalms, in the books of Proverbs, this is the books that it prescribe us to do. For example, sa Book of Proverbs, bababasa natin doon mga kapatid na igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina, o mahalin mo ang iyong... yan po ay piniprescribe po yan mga kapatid. Anyway, sabi po diyan, pagkabanalin mo sila sa katotohanan na salita mo yung katotohanan. Mga kapatid, if there is still lies in our lives, and we proclaiming that we are a parallel of Christ, we need to revisit our lives. We need to revisit our theology. You know why? Because God will never condone the lies that we have in ourselves. Eventually kasi, sooner or later, that lies will be revealed. I-reveal yan ng Panginoon. Kaya much better na tayo, dumating tayo sa punto na tayo ay compromising, we need to, let us pray to the Lord and help us to overcome that lies. And always remember that the father of all lies is the devil. And if still we have lies in ourselves, the lies that we have, that is a foothold of the devil in our lives, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 3, walang matwid, wala kahit isa, walang mahanap sa Diyos. So ibig sabihin, kasi yung lahat ng tao, tayo ay tumatalikod tayo sa Panginoon, and sa ating pagtalikod na yun sa Panginoon, di ba? And remember this, sa pagtalikod natin yan, doon tayo hinahanap ng Panginoon. But now, nakita tayo ng Panginoon, dinala tayo sa kanyang kawan, dinala tayo sa kanyang pamilya, sanctify ourselves in the truth. Di ba? And do not let the lies that is still in us ay maging foothold pa ng kalaban. Di ba mga kapatid? Yan po ang nais ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga sabi niya, sanctify them in the truth. Your word is truth. Atin pong isanctify yung ating sarili sa salita niya. Hindi yung dinadaya natin yung, kasi alam niyo, ang pinakamagaling na mandaraya ay mismong sarili natin eh. Anong ibig ko sabihin? Yung pinakamagaling na mandaya at yung pinakanadadaya ay sarili natin. Tayo mismo, dinadaya natin, or sa salitang Batanggenyo, niloloko mo yung sarili mo eh. Ang biktima, ikaw rin mismo. And that is what Jesus prayed for, na tayo ay magpakabanal sa katotohanan. Ang mundong ito, mga kapatid, ay punong-puno po ng kasinungalingan. And it seems that lies become truth. If you go to North America or somewhere, mapapansin ninyo na this is my own truth. No. Ang katotohanan, mga kapatid, dapat ito'y may preference. Ang katotohanan, dapat ito'y mayroong pinanggagalingan. You cannot say to yourself na, this is my own truth. That is you. That is you. But truth, sabi nga ni sabi ng Panginoong Hesus dito, sabi niya, ang katotohanan ay dapat nagmumula sa salita ng Diyos. Sanctify them in truth. Your word is truth.
Okay, number 4, the unity of the believer. This is very important, mga kapatid. Yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Wala pong mananampalataya na nag-iisa. Basahin ko po. Sabi po dito, verse 21 to 23, that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. You sent me. The glory which you have given me, I have given them to them, that they may be one, just as we are one. I am them, and you and me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you have sent me and loved them even as you have loved me. Mga kapatid, isa sa ipinanalangin ng Panginoon before He go to the cross is the unity of the believer. Kapag po tayo ay walang unity, and then we are not disciple of Christ, we are not following Christ kapag wala po tayong unity. You know why? Bakit po? Kasi ang nais ng Diyos, tayo ay mabuo. Katulad ni Jesus at ng Ama. Basahin po natin ulit. That they may be all one. That they may all be one. Even you, Father, are in me and I in you. Pansinin niyo yung salitang yun, na si Jesus at ang Ama'y iisa. At ang nais ni Jesus na tayo na dinala ng Ama sa Kanya, na tayo na mga mananampalataya, maging kaisa tayo ng Ama, maging kaisa tayo nila. For what purpose? In order for us to experience the same glory that Jesus had, mga kapatid. Pag wala tayong unity, yung bang, ay ako dito, ako dyan, ay bakit ganito, bakit ganyan, remember this, there is something wrong in our heart, mga kapatid. Alam nyo ba, ayaw ng Diyos ng division? You know why? It derived from its word, the word devil, from division. The devil want to divide. Because if the devil knew when we are divided, and then hindi tayo malakas. But if we are one, we can defeat the devil, mga kapatid. Di ba? So that is what Jesus want us. Jesus want us to be, na magkaisa tayo, mga kapatid, magkaroon tayo ng unity. Ano ba yung unity? It is not yung bang parang pare-pares yung suot mo, pare-pares yung ginagawa nyo. That is not unity. We call it uniformity. Magkaiba po yun, mga kapatid. Unity, bagamang magkakaiba yung ginagawa ninyo, patungo kayo sa isang direksyon. We call it unity. Hindi ang uniformity, para bang yung pare-pare, ang uniform ninyo, uniformity ang tawag doon. Magpare-pares yung itsura ninyo, pero magkakaiba yung direksyon na pinupuntahan ninyo. That is not unity. That is uniformity, mga kapatid. And is in this verse, sabi dito, in them, you and me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you have sent me and loved me even as you have loved me. So yan ang nais ng Panginoon, na tayo magkaroon tayo mga kapatid ng unity. Di lang mga mananampalataya. Di ba? So sa church, napakahalaga mga kapatid sa church na tayo ay may pagkakaisa. Pag sinabi, lagi natin tatandaan, it doesn't mean na kapag tayo ay merong pagtatalo o meron tayong diskusyon sa loob ng church, it doesn't mean na wala tayong unity. It is healthy for a church na meron pong ginagawang mayroong mga ginagawang pag-uusap, mga kapatid. Merong mga hindi pagkakaunawaan. But at the end, kinakailangan, kapag katapos natin na tayo ay
magkaunawaan at the end o dapat matitipon pa rin tayo. Kasi Jesus is the vine, we are the branches. Always remember this. Hindi ang vine ay yung pastor, hindi yung vine o yung leader, hindi ang si Kristo yung ating vine. Siya kasi yung puno. Tayo'y kanyang mga sanga. And remember this, pinag-aralan po natin yan, na kapag hiwalay tayo sa puno, wala tayong magagawang anuman. At kapag hiwalay tayo sa puno, tayo mamamatay. Pag sinabi ng isa sa atin o sinasabi natin na, hindi na ako join sa church, alam ko namang nasa sa akin ang Panginoon. How so? Paano mo nasabing nasa sa iyong Panginoon kung pag ayaw mo nga dumalo sa pananaw sa gawain at sinasabi mo, ayoko nang dumalo sa gawain kasi ganito lang, alam ko nasa sa akin naman ang Panginoon, ako na may nananalangin. Sino may sabi sa iyo na nasa sa iyo ang Panginoon? Ang nais nga ng Panginoon yung unity. Di ba mga kapatid? Not offending anyone, but we need to examine ourselves, mga kapatid. Katulad na sabi ko nga kanina sa inyo, sanctify yourself in the truth, your word is truth. Kasi hindi natin mga kapatid po pwedeng sabihin na tayo ay nasa katotohanan kapag binabaluktot natin or hindi sinasalangsang natin yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ng Diyos. Sunod, ang sinabi po dito, and yung verse 5, mga kapatid, o yung panglima, the ultimate glorification of the believer, mga kapatid. So, ayan ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Sabi niya, Father, I desire that you have me also, whom have given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me. For you love me before the foundation of the world, mga kapatid. Ito po yung nais ng Panginoon. Na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Na tayo sumama na makasama ng ating dakilang Panginoon. Because that is the ultimate goal. Yung magkaroon tayo ng glorification. Yung sanctification, ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa. And no one can glorify himself here on earth because our glorification is not here. Being a Christian, hindi po madali. Sabi nga ni Pastor Peter, the life of a Christian, it is not hard. It is impossible. Totoo po yun. It is impossible for us. But, yung pong, kahit na imposible, God gave us yung protection, God gave us yung banal na espiritu para tayo ay masanctify dito sa ibabaw ng lupa. Moment by moment, day by day. Pastor, nagkakasala pa ako? Of course. Kasi buhay pa tayo eh. Narito pa tayo sa laman. But along the way, habang tayo ay papalapit doon sa araw ng pag-uwi natin, yung pagbabalik natin doon sa kaharian ng Diyos o pagtungo natin sa kaharian ng Diyos. Habang papalapit tayo ng papalapit doon, dapat ginagawa natin yung ipinagagawa ng Panginoon. God never expected us to be perfect in this world. If you are trying to be perfect in this world, it is impossible. Because our world where we in, it is a fallen world. It is a fallen world, mga kapatid. Ito yung mundo nadideteriorate. Pero tayo ay binigay ng Panginoon na unti-unti na tayo dapat sinasanctify natin ang ating sarili. Ginagawa natin. Diba?
Pastor, yung ba pa kailangan ba palagi akong pumunta sa church? Alam ninyo mga kapatid, pinagbili na tayo kinakailangan. Huwag nating i-neglect yung pakikipagtipon, yung fellowship natin. But kung hindi naman natin magawa, lagi natin tandaan ito na magkaroon tayo ng desire na magawa yun. Kasi may mga instances na hindi naman natin magawa talagang pumunta ng church. God knows yung puso natin. Na kapatid. And remember this, huwag natin problemahin yung numbers sa church. Ang ating maging concern, am I ready to face the Lord? Huwag nating maging concern, huwag nating problemahin kakaunti yun naman kami, o ganito. No. It is not our concern. God can give a harvest. God can send a lot of people. But Jesus, hindi siya concerned doon. Ang concern ng Jesus is our heart prepared? Let us look forward always, mga kapatid, na tayo ay patungo sa kaharian ng Ama. Dapat ay ganun. Kaya mga kapatid, dalangin ko po na bagaman nagkakaroon po tayo ng mga struggle sa buhay natin, dalangin ko po mga kapatid, that this prayer of Jesus remind us na everything is temporary in this world and this is not our final destination, mga kapatid. So ulitin po natin ang ating mga pinag-aralan, mga kapatid. Sabi po nga dito, this is the high priestly prayer, His own glorification, believers' protection, believers' sanctification, diba? The unity of the believer, and number 5, the ultimate glorification of the believer. And that is the prayer of Jesus. That is the priestly prayer of Jesus. Mga kapatid, sana po sa konting nabahagi ng iyong abang lingkod, nagkaroon po tayo ng pagkaunawa na why ito po ay ating pag-aralan. At pagtapos po ng ating pag-aaral ito, magkaroon po kayo ng magkaroon po kayo ng breakout, magkaroon po kayo ng pag-aaral, inyo pong pag-aralan, mga kapatid, at pag-usapan ninyo ano ba yung natutunan ko. Kasi it is very important for us na dinidiscuss po natin ito sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, kung ano man po yung ating napag-aralan sa umagang ito. At maraming salamat po muli. Sana po loobin ng Panginoon na tayo po'y magkasama-sama sa atin pong physical worship service this coming December 15, mga kapatid. At atin pong pagsamasamahan celebrate ang paggunita natin sa araw ng kapanganakan ng ating dakilang Panginoon. Although we believe, and there is nothing in the Bible said na kung kailan yung araw ng kapanganakan ng ating dakilang Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, tandaan natin ito, ang Diyos ay hindi, irrelevant yung araw kung kailan talaga. Because God is God. He is the one who is controlling yung days, di ba? O yung araw, yung panahon. Siya yung Diyos na labas doon sa panahon, mga kapatid. Kaya po, sana sa kunting bahagi ng inyong lingkod, nakasumpong po tayo ng pagpapala, nakasumpong po tayo ng biyaya ng ating dakilang Panginoon. Halina po at samahan niyo po ako sa pananalangin.
Maraming Diyos, salamat po Panginoon sa amin pong napag-aralan, sa amin pong mga narinig na mensahe. Panginoon, idinadalangin po namin na Ikaw po Panginoon ang magpayabong at magbigay po ng bunga sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah.